Maki Rena! Maki Rena! Maki Alam! Maki Alam! 91.5 Win Radio. Halo, halo. Halo kay Ube. Mga marikoy-parikoy, mga kapitbahay kong pakilamero at pakilamera. Andito na naman ang inyong kumaring dakilang pakilamera sa lahat. Ang kumari po ninyo, kumari po kita. Agoy. Agoy kalamin. Opo, Day. That's me. Live na live nationwide, worldwide, and uniwide at your service na naman. Para pakialaman na may buhay ng may buhay. Handang dumamay at makialam. Dito pa rin sa Makialam. Pwede kayong dumamay mga kapitbahay at makialam ha sa ating istoryang dadamayan ngayong araw na ito. Ang istorya ni LV ng Makati City. Paano ba makialam? Eto na nga mga kapitbahay. Alam niyo naman, nanginginig pa kayo, di ba? Pag malalaman nyo lang kung sino yung dadamayan natin, kung anong storya natin ngayon, nanginginig pa talaga. Pwede kayo magpunta sa ating FB page ha, 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Mag-follow lang kayo. Tapos hanapin ninyo ang ating storya ngayong araw na ito. Yung storya ni LV ng Makati City. Yan. Yung may picture dyan. May picture ko. Yan. Yung may title na niyaya niya ako sa lugar kung saan kami nagiging malaya. Sir! Yan, yung niyaya niya ako sa lugar kung saan kami nagiging malaya. Agoy kalamin. Ayan, dyan kayo magko-comment ha ng inyong mga hanash, talak at kuda sa ating letter sender ngayon na si LV ng Makati City. Makialam kayo dyan ha. Kung gusto nyo bumula ang bibig nyo, sige, dyan nyo ilabas lahat ng sama ng loob. Lahat ng hanash, talak, kuda ninyo, dyan nyo ilagay ha. Para mabasa din ni LV ng Makati City. Habang ako dito, babasahin natin ang kanyang letter. At syempre, pabubulain din natin ang ating bibig. Okay? Kaya naman kung ready na kayo, abay mas ready na ako. Tayo na't pakinggan at makialam sa pinagdaraanan ni LV ng Makati City. Maki Alam! Maki Alam! Agoy! Maki Alam! Maring Maki Rena. Ako po si LV, 36 years old at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa isang construction firm dito lang po sa Makati. Dito ko rin po nakilala yung nakaanuhan ko sa loob ng 2 taon. Nakaanuhan talaga. Si Edmar, kaopisina ko po siya. Noong una, normal na katrabaho lang ang turingan naming dalawa ni Edmar. Pero dahil sa mga outing at labas-labas sa opisina kasama ang iba naming katrabaho, nagbago po ang turingan namin sa isa't isa. At doon na nga nag-umpisa ang naging ugnayan naming dalawa. Maring Maki, may asawa po si Edmar. Pero sa loob ng 2 taon na may nangyayari sa amin, pinalasap niya sa akin ang tamis ng rumaragasang kaligayahan. Naghiwalay lang kami last year dahil nagbuntis yung asawa niya sa pangalawa nilang anak. Ano? Nasaktan po ako sa nangyari kaya naman pinilit kong mag-move on kahit masakit kasi araw-araw pa rin kami nagkikita sa opisina ni Edmar. Kaswala na lang pero damang-dama ko pa rin sa mga tingin niya sa akin na may something pa rin talaga siya para sa akin. Wow! Kilig yarn. Hanggang sa noong nakaraang Biyernes lang, biglang lumapit sa akin si Edmar at niyaya akong mag-usap kami sa isang lugar na pwede kaming maging malaya. Saan ba yan?
sa kalayaan? Sa motel. Sa motel? Sinabi niya sa akin na handa na raw siyang iwanan ang asawa niya para sa aming dalawa. Alam na raw ng asawa niya ang tungkol sa amin at sa maniwala kayo at sa hindi, Maring Maki, pumayag daw makipaghiwalay ito sa kanya. Pero ang kondisyon, kahit anong mangyari, hindi nito ipapawalang bisa ang kanilang kasal. Aaminin kong natuwa ako sa balitang yon, Mare. Kaya naman dahil doon, pumayag na akong may mangyari ulit sa amin. Agoy! Nagparaya ako. Pero ano bang gagawin ko? Napag-isip-isip ko rin kasi bigla na kahit malaya na kaming nagsasama ni Edmar, sa huli, alam kong kabit pa rin ako. Sana mapayuhan niyo ako. Gusto ko na pong maging malaya ng tuluyan. Gusto ko nang magmahal ng malaya. Avo. LV ng Makati City. Agay! Maki alam. Maki alam. Kaloka. Bago mo na pag-isip-isip na kabit ka pa rin kahit anong mangyari, nagparaya ka muna. Pinaubaya mo muna ang katawan mo. Ano? Kumain ka makipagkita sa motel, nagpaubaya. Tapos saka mo maiisip na, ay, kahit ano palang mangyari, kabit pa rin ako. Achiching! Ano, nagjo-joke ka ba? O diba, kasyungahan talaga kapag pumayag ka pa rin sumama sa kanya. Kasi aminin mo, Mare. Aminin mo ang talino ng asawa niya. Oo, ang talino ng asawa, mautak. Wais na misis. Kasi tamo, pinabayaan ng asawa mang babae pero ayaw ipawalang bisa ang kasal. So, ibig sabihin, kahit anong mangyari, wala kang mapapala sa lalaking yan. Masaya kayo ngayon pero magkakasawaan lang din kayo at never kayong magiging maligaya at mas lalong never kayong magiging malaya. Malaya lang kayong magawa ang gusto ninyo sa isa't isa pero wala ka pa rin karapatan sa kanya. Ang sakit noon, Maricoy, di ba? Agay! Sa'yo na mismo galing, ayaw mo ka mong maging kabit. O anong tawag sa'yo ngayon? Anong tawag sa ginagawa mo ngayon? Huwag mo nang pagandahin, kabit pa rin talaga. Ito na lang, hindi ka ba naawa doon sa mga anak nila? Di ba? Sabi mo, lumayo ka nung nakaraang taon kasi nga nagbuntis yung asawa sa pangalawa nilang anak. Nagkaroon ka na ng pagkakataon para lumayo, ba't hindi mo pa tinuloy-tuloy? Diba? Hindi mo na tinuloy-tuloy pa. Hindi mo naawa dun sa mga anak nila? Baka nga imbis na ipadala doon sa asawang sustento, ginagastos pa sa'yo. Maiya ka naman. Diba? Maiya ka naman kung may konsensya kapag natitira sa'yo. Kahit hindi na lang awa sa mga bata, kahit awa na lang ba sa sarili mo, Maricoy? Kawawa ka lang dyan sa lalaki na yan eh. Dahil kung kaya niyang gawin sa legal na asawa niya yung ginagawa niya ngayon, mas lalo na sa'yo. Mas lalo na sa'yo. Wala ka namang karapatan sa kanya, wala ka rin panghahawakan kasi nga hindi naman kayo legal. Diba? Ang sakit? Masakit. Deserve mo yan. Bakit kamo? Kasi the moment na nagdadalawang isip ka, di ba nagdalawang isip ka? Kasi kamo, ay, bakit ko ba ito ginagawa? Kabit pa rin pala ako kahit anong mangyari. The moment na nagdalawang isip ka sa decision mo, that means may something wrong talaga sa sitwasyon ninyo. Kasi kung walang doubt, walang confusions, wala kang pagdadalawang isip, hindi ka magkakaganyan kasi alam mong nasa tama ka di ba? Kaso nga, nasa maling relasyon at sitwasyon ka. Gagawin. Hindi pa huli ang lahat para itama mo ang mga kamalian mo. Ha, Maricoy? Tandaan mo, LV, hanggat mali ang iyong ginagawa, never kang magiging malaya. Yan lang masasabi ko sa'yo, Maring LV, ha? Pag-isipan mong mabuti. Ikaw lang din ang kawawa talaga sa huli dyan. Antayin mo yung talak hanash kuda ng ating mga kapitbahay sa ating comment section, ha?
Makialam na kayo sa ating comment section. Yan po si LV ng Makati City, ang ating dinamayan at pinakailaman. Dito sa Maki Alam, atid pa rin sa atin ang Game Zone. Kaya naman sa ating mga kapitbahay, kung gusto nyo rin pakialaman ko ang inyong mga problema, ako'y willing naman akong makialam dyan. Mag-send lang kayo ng inyong mga storya sa ating FB page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page, or sa aking Facebook page, DJ Makirena on Facebook. That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A, DJ Makirena. Pwede rin sa email, djmakirena@gmail.com. Muli, ito ang Maki Alam. Maki Alam.